Tanong ni Sir A.G. Nagito. Share your experience in parvo, doc. Share those remedy medicine. Guys, kapag may parvo yung aso nyo, dali nyo sa veterinaryo or ipa-home service po ninyo. Hindi po yung ganyan na home remedy. Alam nyo, pagka magtanong kayo sa Facebook, meron kayong makukuha mga home remedy, no? Parang umiiwas ka lang sa gastos. Pero kawawa po yung aso. Malamang sa hindi, mamamatay po yung aso may parvo. Meron pong pailan-ilan na magsusurvive sa parvo, no? And i-claim nung nakapagpa-survive na hindi naman din nila sa vet, i-claim niya, ang galing daw yung ginawa niya. Yung iba ay, alam niyo yun, pinapainom ng asukal, ng honey, tapos yung iba naman ay merong dextrose powder lang daw, tapos meron silang kung ano-ano na mga sinasabi. Alam niyo, kawawa yung aso sa inyo kapag hindi niyo po dadalhin sa vet. Dalhin niyo po sa veterinaryo. Okay? Kasi po, marami pong i-address dyan. Una, i-address po dyan yung pagsusuka. Yung bibigyan ng anti-emetic yung aso ninyo. Veterinaryo lang pwede gumawa nun. Pangalawa, i-address yung secondary bacterial infection. Kasi sugat-sugat na yung bituka ng aso ninyo, kaya nagtataya ng dugo yan. Papasok na po yun, magkakos na yan ng sepsis, magkakos na yan ng pagkalason sa dugo ng aso nyo. Kailangan i-address ng vet nyo yun. Pangatlo, yung loss ng blood, kailangan i-fluids na po yung aso niyo. Marami pong i-consider yung veterinarian ninyo doon sa pag-treat ng aso ninyo. Kaya medyo magastos po talaga kapag may parvo yung aso tapos dadalhin sa vet. Okay, so prevention. Anong gagawin prevention na lang? Mag-prevent na lang kayo. Siguraduhin po ninyo, bago kayo mag-breed, no, yung mga breeders sa inyo dito, bago kayo mag-breed ng aso, bago mag-heat yung aso ninyo, updated dapat yan sa 5-in-1 para kapag nanganak yung aso niyo, meron siyang maibibigay doon sa mga puppies na antibodies sa gatas niya, sa colostrum. Okay? Bago kayo mag-breed, make sure na updated yung 5-in-1. Annual po yan. Every year, dapat may 5-in-1. Especially sa parvovirus. Pangalawa, dapat maganda yung nutrition ng nanay, no, pag binibreed. And kapag lumalaki na yung mga puppies, maganda rin yung nutrition nila. SDN42, of course, walang mas gaganda pang dog food sa SDN42. Sabihin niya na naman, commercial lang. Yan talaga eh. Ito, dinevelop ko ito eh. Alam nga naman, iba ang di ba? I-promote ko. Yun yung pinakamaganda. Alam nga, promote ko yung hindi maganda. So, ito po, prevention. Talagang dapat mataas yung panlaban ng aso ninyo. Mataas yung immune system niya. Alam niyo kasi kung bakit gagaling yung aso sa parvo? Dahil nakalaban na yung katawan niya. No, you have to let the dog live for at least 5 days para malabanan na niya yung parvovirus. Kasi po, it takes some time para mag-build up yung antibodies ng aso laban doon sa virus. So, mga 5 days yan. Pag nakalampas yung aso ninyo within 5 days, then, kayang-kaya na niyang labanan yung parvovirus. And bibigyan nyo lang ng talagang fighting chance yung puppy mo, yung aso mo, kung dadalhin nyo po sa veterinarian. Okay, alam ng vet kung anong gagawin niya. Do not take chances if you really love that dog, if you really love that puppy. Okay, medyo magastos nga lang. Ito, another tip, ito promotion na naman, pero ito pinakamaganda. We have Meta Animals Insurance, the only pet insurance that covers against parvovirus and distemper. So, ang sistema is pagka-covered yung aso ninyo, annual ito, meron din kaming mga plans na hindi annual, pero i-avail nyo to, para pagka dinala nyo sa vet nyo, gumasos man kayo, pinangutang nyo man yung pangbayad dun sa vet, mari-reimburse nyo po doon sa insurance company, sa Meta Animals Insurance, yung ginasos nyo sa vet, mababayaran nyo yung inutangan nyo, or yung tinabi yung savings ay mare-replenish. Okay, so that's what you should do. Wag nyo pong asahan lang yung mga suggestions lang. Bigyan mo lang ng SMP yan. Yung nababasa ko sa mga groups sa Facebook. Bigyan mo SMP, tapos dextrose powder, timplahan mo, ipainumin mo. Malamang sa hindi, mamamatay po yung puppy. And puppies can die as long as hanggang mga 6 months because of parvo. Pero pagka nakaabot na yan ng almost 1 year pataas, safe na kayo sa parvo. Alright, so ito pa.
make sure, I cannot stress this enough, make sure na yung vaccines, yung vaccine brand na binigay doon sa puppy ninyo na ay galing sa licensed veterinarian. Kung yung mga breeders lang ang bumili ng mga vaccines mula sa mga poultry supply, mga agri-vet, malamang sa hindi, ang binili nila ay yung, alam niyo, buisit na buisit ako doon sa isang brand na ito dahil ang dami ko ng experience na nagkakaparbo din naman yung mga aso kahit na fully vaccinated naman using this particular brand. But sorry to say, hindi ko mababanggit dito, baka mademanda ako. Pero meron talagang mga over-the-counter na bibili na kahit hindi licensed veterinary, napakababa po ng virus or napakababa ng titer. Ibig sabihin, kahit na fully vaccinated na doon sa brand na yon, yung aso ninyo ay baliwala, nagkakaano rin, parvo din. Ayan, so dapat ang piliin ninyo ay yung matataas ang titer. I could just siguro give you what we use, no? We use Quantum, we use Merial. Ayan, these are two of the trusted brands. I'm not sponsored by these companies, no? Pero yan po yung ginagamit namin. And Novivac. No? May ilan pong mga brands na talagang wag kayong umasa doon. Paulit nyo sa vet ninyo kung yung brands na yon. Hindi ko lang talaga masabi dito. Pero kung vaccinated lang ng breeder, no, yung mga breeder lang gumagawa, paulit nyo sa veterinarian nyo po. Ayun po, yung tungkol sa parvo. Sana nakapulot kayo sa aking video. Follow our channel nga pala. Please follow and mag-sign up po kayo sa lounge.metaanimals.org if you want your pets to have papers na free.